Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay News Files. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni News Files, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay News Files. At syempre, huwag nyo rin po sana nakalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. At click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News Files at bibigyan natin ng reaksyon dahil halos 200 retired generals at sundalo matapang na pumirma. Yun nga yung pagpapalaya kay Ka Eric at Doc Badoy. Pasukan mo na nang malaman natin at bigyan ng reaksyon. Napakawalang yan ng natin, Congress natin. Sorry mga honorable. Pero napakawalang nga nung ginagawa nyo. Kaya abuso talaga kayo Matapos yung nakawin yung 7 araw nila at nag-hunger strike sila at matapos yung pahiya sa madlang people na kayo ang napahiya. Congress ang pahiya. Okay, so ang conclusion, talo ang Congress. Talo. Kasi natakot ang Congress. Dahil babanatan pa ng for humanitarian purposes. Humanitarian consideration. Bulol! Paano may Supreme Court na papasok sa eksena? Kasi kahihiyan ninyo pagka nagdeklara ang Supreme Court na sinasabi, "Oy, Congress, mali yan, i-release ninyo because you are violating the rights of these two people, Celis and Badoy. You're violating the rights and you are violating your own laws." Nako, Kongreso, yari na. Talagang walang pumabor talaga sa kanila sa ginawa nila kay Ka Eric at Doc Badoy. Talagang mali. No, kahit yung mga retired generals at mga sundalo talagang gustong mapalaya si Doc Badoy, hindi lang yung mga taong bayan. Tsaka si Ka Eric, dahil alam naman ng lahat na tama naman yung ginawa lang nila is yung pagtatanong, ano bang masama doon, at tsaka kung sino man yung testigo nila na nagkwento sa kanila noon, na chicha sa kanila ng ganon, na hindi nila sinabi, kinulong sila. Siyempre, sa sotolongan, karapatan naman na wag sabihin kung sino yung mga main source, di ba? Ika nga parang witness yan walang pinagkaiba sa ganyan yan. Kailangan protektahan mo ang kanilang seguridad. Diba? Kailangan ganun. Ngayon, nagagalit yung maraming nagagalit sa Kongreso ngayon. Ang dami yung nakakalaban, grabe. Almost 200 retired high-ranking officials, mga sundalo at generals ang pumirma sa manifesto para palayain si Ka Eric at Doc Loren Badoy. Bakit kaya? Posible bang matulad tayo sa ibang bansa na militar ang nagkokontrol sa gobyerno? Salamat po, mga PMI graduates. Yun, si General Macanas. Ang galing ninyo. Very timely. Kasi kawawa si Ka Eric at Doc Badoy. Pang ilang araw, pang 8 araw na sana ito na hunger strike. Magpapasko sana sila sa loob ng kulungan. Yung nanay ni Ka Eric, 77 years old, hindi na kumakain. Nag-hunger strike na rin. Salamat at may mga malasakit itong mga PMI graduates, generals natin, at dahil sa manifesto nila, yon, nawalan ng bayag ang mga mayayabang na kongresista. Naninindigan pa rin sa demokrasya ang ating kasundaluhan at naniniwala sila na meron ng paglabi sa kapangyarihan dito sa desisyon na ipakulong si Loren Badoy at si Ka Eric na wala nang ginawa kundi itaguyod ang laban dito sa mga teroristang CPP-NPA na kapareho rin ng mandato ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Kumbaga, nagkakaisa sila na protektahan ang demokrasya laban sa banta ng CPP-NPA na terorismo. So sila'y magkakampi. Yung iba, yung mga sundalo, hawak ang baril at inaalay ang buhay. Pero si Ka Eric at si Loren Badoy, inaalay nila ang pang-araw-araw na buhay nila dito sa laban sa terorismo. Kung kailan sumusuporta pa kami sa gobyerno ngayon, nagbalik loob na kami sa gobyerno, tsaka pa nakulong si Ka Eric. Mayroon bang katarungan dito? Yung kalaban sila ng gobyerno, di sila kinulong. Ngayong kakampi sila ng gobyerno laban sa teroristang CPP-NPA, ngayon pa sila kinulong.
Nasaan na yung katarungan dyan mga kababayan? Alam mo ba dito sa Southeast Asia? Tama yun Kung kailan sila nagbago at nagbalik loob sa gobyerno, saka pa sila nakaranas ng ganyan. No? Kaya minsan hindi natin maaalis sa isip ng mga ibang na rebelde na gustong magbagong buhay kapag nakakakita ng ganito. Siyempre, hindi sa kanila mawawala yung pakikipaglaban ng karapatan. Kaya sila naging ganyan. No? Pumasok sila sa ganyang klase is dahil may mga karapatan silang pinaglalaban, may mga prinsipyo silang pinaglalaban. Gusto nila idiretso ang maling gobyerno. May mga ganun silang paniniwala. Kaya sila nagiging ganyan. So, nandito na tayo sa punto na naniniwala na sila sa gobyerno, naniniwala na po kami sa inyo na may gobyerno po na handang umakay sa amin. So, ginawa na nila yung pagsuko, pagbabalik loob sa pamahalaan, tumutulong sa pamahalaan, tapos ganito pa yung mararamdaman nila. Napakasakit din sa kanila yon. Kung kailan gusto na naming magbagong buhay, pero gusto pa rin namin ipaglaban yung karapatan, no, ng mga mamamayan at katahimikan ng bansa. Kasi once na sumurrender sila na ganyan, gusto nila is yung maging payapa. Pinaglalaban nila maging maayos ang bansang Pilipinas na hindi sa Pilipino at Pilipino ang nagkikitila ng buhay. Diba? Kasi pareho naman Pilipino yan Kailangan ipakita natin sa kanila na patas ang pagtingin ng gobyerno sa mga tao. Lalong-lalo na sa mga mamamahayag. Sila. Naging mamamahayag sila ka Eric, si Doc Badoy, diba? Nagsasalita sila na hindi naman siguro masyadong diba? Nagtatanong, diba? Nagtanong sila. Minasama na yung tanong na yun na pwede mo namang sagutin. Hindi mo na sana pinahaba ganito, diba? Kasi kung ipapakita lang na may pangil kami sa Congress, may pangil kami, handa namin kayong kagatin kapag sinagasaan nyo kami. Tama yung sinabi ni News Files dito. Marami talagang naninindigan at naniniwala sa demokrasya. Lahat ay mayroong karapatang magsalita. Lahat mayroong karapatan yan. Wala tayo sa bansang diktadurya. No? Hindi pwedeng diktahan. Lahat ng mga mamamahayag, karapatan nilang magtanong. Karapatan nilang isiwalat kung ano ang hindi magandang nangyayari sa Pilipinas. Diba? Ganun yan. Hindi natin sila pwedeng pigilan, pahintuin. Kung meron kayong maisasagot sa lahat ng katanungan nila, bakit hindi nyo sagutin? Bakit hindi nyo harapin lahat ng katanungan? Imbis na talikuran, imbis na kastiguhin sila, patigilin sila, bakit hindi na lang sila sagutin? At ipakita kung inosente ka talaga. Hindi lang sila ang bibilib sa'yo kapag napatunayan mong inosente ka, kundi lahat ng mamamayan na merong hindi magandang tingin sa'yo. Maaaring mapabilib mo once na hinarap mo ang problemang pinupukol sa'yo at pinatunayan mo na inosente ka. Tayo na lang po ang tunay na demokrasya. Bakit? Sa ibang bansa po hindi na sila naniniwala sa eleksyon. Alam nyo ba sa Thailand walang eleksyon? Ang mga nakaposisyon doon militar sa Myanmar, militar ang nakaposisyon sa Cambodia, mga militar din ang nakaposisyon sa Vietnam. Yan po ay politburo pero napakalakas din ng militar. Ibig sabihin kapag ang sundalo nakialam sa pamumuno, mawawala ang demokrasya dahil hindi sila naniniwala sa halalan. So kapag hindi pinakinggan ng militar, mag-ingat ang sibilyan na mga namumuno dahil baka mamaya gamitin nila ang kanilang sandata at mga armas para patumbahin ang mga halal ng taong bayan. Hindi naman natin sinasabi na yan ang layunin ng statement, pero hindi pwedeng baliwalain ang mga paniniwala ng ating mga kasundaluhan na nagpapakamatay para sa inang bayan. Nagpapakamatay sila para sa demokrasya at hindi sila nagpapakamatay para sa mga nang-aabuso sa kapangyarihan. Hindi mo pwedeng hindi pansinin ang sentimento ng mga profesional na sundalo na inalay na ang buhay para sa inang bayan. Makinig po kayo. Pagkalipas ng isang araw, nagkaroon ng release order ang Kamara para sa dalawang SMNI host
dahil daw sa humanitarian reason. Gayunpaman, marami ang natatawang netizens dahil sa rason na ito ng mga kongresista na bumuto umano ng unanimous desisyon para sa pagpapalaya sa dalawang SMNI host. Sinabi kasi ng mga netizens na natakot daw ang Kongres na baka mahantong sa kudeta kapag pinatagal pa ang paglaya ng dalawa sa kasalukuyan kasi malapit ng magdalawang-daan ang pumirma sa manifesto na ginawa ng PMA class graduate na humihiling sa paglaya ni Ka-Eric at Dr. Lorraine Badoy. Ang isa naman ay natakot daw sa kaso ang mga kongresista at hindi na hinintay ang desisyon ng Supreme Court kaya nirelease agad sila. Subalit ang tanong nga, ano ang mangyayari kung sakaling sabihin ng Supreme Court na labag ang ginawa ng Kongreso sa pagkukulong sa dalawang SMNI host? Ang daming mga high-ranking general na saan pumirma sa sentimentong ito. Ang information pa doon, attorney, yun ay PMA lang. Marami pa yan. Nasa 100 ang huling bilang dito. 137. Merong dating Chief PNP, Philippine Army, mga Philippine Air Force, General Esperon pumirma din. Marami pa yung mga kilala, mga 91 and 92 na mga retirado na ito. Halo-halo na ito, pero ang daming pamilyar na mga pangalan na nanindigan. Wala silang pakialam kung magalit sa kanila ang gobyerno. Basta sila nagparating na sa kanilang paninindigan, natutol sila sa panunupil ng karapatang pantao ni Celis at Badoy. Kasi nga naman kakampi sila ng mga kasundaluhan laban dito sa terorismo. Bakit sila ikukulong? Hindi ba dapat ikulong yung mga ginagamit ang pondo ng taong bayan para pambili ng baril, para patayin ang kapwa Pilipino? Ba't hindi yan ang ating kalaban? Na bakit kayo may strategic alliance kayo dyan? Ngayon lang nangyari yan. Kalaban kayo ng taong bayan. Di kayo pwede. Dapat kampihan. Di natin makakalimutan o dapat kalimutan ng mga opisyal ng gobyerno. Itong si Ka-Eric Celis, dating kadre, nagiging asset ito ng kasundaluhan at marami sa atin na laban dito sa teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Dahil sa kanya, marami tayong nalalaman tungkol sa ginawa. Tinatago itong grupong ito at marami ang nalilinlang bukod sa mga PMA graduates at mga general attorney, maging yung mga kasamahan, mga dating rebelde din, mga kadre ito, mga matataas din na mga opisyal sa teroristang grupong CPP, NPA na nagbalik loob ay patuloy na nanawagan din. That time na nasa kamara pa sila na palayain itong sina Ka-Eric at Dr. Lorraine Badoy. Yung suporta na yan, attorney, hindi basta-basta din dahil malaking tulong ang naiambag nitong si Ka-Eric sa ating bayan at sa... Grabe, no? Yung lahat ng nagbigay suporta sa kanila kay Ka-Eric at Badoy na parang makalaya sa kanila, no, nakakatabahan ng puso sa kanila yan kasi mantakin mo, no, mga retired general, no, yung mga general na naniniwala sa advokasya nila at kontra sila sa katiwalian sa gobyerno. Hindi na inisip ng mga general na yon na sinabi nga kanina na o kahit magalit sa atin ang gobyerno, basta alam natin ang tama't mali. Pinanindigan nila si Ka-Eric tsaka si Doc Badoy eh. Oh, hindi biro-biro yung ganun. Parang kinabahan na din sila eh, yung nandun sa Kongreso. Eh, diba? Halos ang daming bumapabor. Ito, tapos ito pa yung mga general pa, yung mga sundalo pa. Mariosep, sino nakakampi natin pag nagkataon? Oh, ang mahirap niyan, yung magkagulo. Talagang pag pinilit ng Kongreso nila na yung gusto nila na ikulong talaga, yung dalawa, malaking gulo yung mangyayari niyan. At buti, pinalaya na nila. Marami pang mga kadre na nagbalik loob sa gobyerno, naging asset ng gobyerno at hindi sila naging kalaban, naging katulong, kapartner na ng ating kasundaluhan. Nag-o-offer tayo ng amnesty, nag-o-offer tayo ng peace talks, and yet yung nagbalik loob, siya pa ang kinulong. Samantalang yung mga pumapatay na mga terorista, ngayon sila pa ngayon ang binibigyan ng free trip to Norway, 5-star accommodation pa. Ewan ko lang kung magbebehay pa yan ng business class. Nasaan ang katarungan dyan? Talaga namang nagpapasalamat tayo sa ating mga kasundaluhan dahil kung sila po ay hindi natatakot na harapin ang mga teroristang CPP-NPA, lalong hindi sila natatakot na ipaalam ang kanilang karapatan doon sa mga nang-aabuso sa kapangyarihan. Ano ang masasabi niyo mga kababayan? Isulat ang inyong reaksyon at komento. BBM, tapos nun yung taong bayan, administration, taong bayan, mga ganyan-ganyan. One is to give. O yan, BBM, and then company ni BP Sara. Everything is in equilibrium sana. Pero pagka nasobrahan yan, ganon, biglang puputok nagko-coil up tong ito, pinipisan itong ganyan, pressure hanggang sa pumitik. Pagka pumitik yun,
earthquake na malakas. Intensity 10. Intensity 9. So, sa ngayon, ang nakikita ng tao, medyo parang kulang si BBM. Yan. Yun ang nakikita ng tao. Kaya nga, kung kayo advisor ni BBM, kung kayo advisor, mag-anak o advisor, o malapit kayo, nagtatrabaho kayo, nagtitimpla kayo ng kape ni BBM o whatever, o kayo yung may sniffing dog sa PSG, o kaya kasama ka lagi, back up ka, o security ka, close in. Sabihin nyo naman, nakakusap niyan tao. Mr. President, can I be candid with you? Okay masyadong takot na takot kayo para sabihin nyo yung nararamdaman nyo, Mr. President. Huwag kayo magagalit sa akin, pero ang perception ng taong bayan sa iyo, ganon, weak ka. Kasi ganito, bakit weak? Kasi ganito, magalit ka sa akin, sir, pero yan yung nakikita namin, nadidinig namin So, advice. Kung wala... Tama yun, no? Karapatan mo din naman sa kanya magtanong Diba? Huwag kang matakot. Siyempre, mas maganda nga yan, parang binibigyan mo siya ng tip. Diba? Diba? Na, Mr. President, medyo parang ang tingin sa'yo ng mga tao, hindi maganda, ganyan, weak nga, sinabi nga ni Sir, ni General. Kasi ang totoo lang, kaya nagiging ganyan si PBBM, lalong hindi nagiging maganda yung track record niya bilang presidente, is dahil doon sa mga taong nakiikot lang sa kanya. Din sa kanya pala. Yun yung, nagbibigay talaga ng matinding issue sa kanya. So, nahahatak din yung pangalan niya Kaya kahit sabihin natin na nagtatrabaho si PBBM, hindi niya pinapansin yung mga bagay na yun, dumidikit pa rin sa kanya yung issue na yun. Kasi nga nasa bakuran niya yung nagkakaroon ng hindi magandang issue. So madadawit siya ron. Dapat is malaman naman ni PBM. Di natin alam kung alam niya yan o hindi niya alam o busy lang siya, di ba? Pero dapat talaga is malaman niya yan at idiretso niya yan. Kaya tuloy minsan napapagkamalan siya na ganyan, nagiging sunod-sunuran siya, ganito, di ba? At ayaw naman nating sabihin sa kanya yung ganon. Pero mas maganda kung makikilusan niya yan, di ba? Para sa din naman yan para sa kanya din naman. Kaysa yung ganyan na nagiging tingin sa kanya ng mga tao. Kailangan ipakita niya yung presidente ka kasi kailangan malakas. Diba? Walang pwedeng dumikta sa iyo ng kung sino-sino. Kung alam mong tama ginagawa mo at para sa bayan, is matapang kang haharap. Na hindi ka didiktahan ng mga nasa paligid mo na gusto lang makinabang sa posisyon mo. Sa lugar yung advice niya, at least you tried, no? You tried. Kasi tinutulungan mo Kung ang loyalty is magsisip-sip lang kayo, wala mangyayari. Yung loyalty, you treat him as a friend, you treat him as a person, sabihin mo kung ano yung nakikita niyong depekto para mag-improve siya. Para tanggapin niya yung criticism and then improve yourself on it, no? Pagka hindi, wala. He will not finish his term. Yun yung hard reality dun. Hindi ako magre-rebelde laban sa kanya, no. Panunurin ko lang yan sa Facebook at saka sa mga SMNI o kung meron pang yung SMNI, kung meron pang franchise. Panunurin ko lang yan sa YouTube na ito na nangyayari because nga yung pressure plate, no, nagaganyanan, nagpupush. Right now, ang lakas ng ina-apply na pressure nito. Ganon, tinutulak. BP Sara, Tatay Duterte, Celis, Badoy, ganon. Pinakulong yung dalawa So, nag-react ngayon yung mga tao. React yung PMA. Kala nyo, react yung PMA. Roxy Roque. Nag-file sa Thank you, Attorney Roque. Thank you for being there. Thank you, si Attorney Panelo, no? Sila Attorney Trixie for explaining to the public. Sila Sas Rugando Sasot. Clap. Maraming salamat sa inyong sakripisyo, no? At shout out sa lahat ng PM Mayor na pumirma doon sa manifesto at marami pang nagagalit at hindi nakasama yung pirma nila. Naku, dami pa pala, no?
Ang dami pa palang pumapabor na palayain yung dalawa. Grabe. Number 36 nag-indicate na ako naisama yung pangalan ko Number 37 sana ako And then, pinost ko na sa Facebook. Okay na sana Pero nung tinitignan ko yung yung mga pangalan, nasaan yung pangalan ko? Wala yung pangalan ko. Nag-make statement na nga ako Pero okay lang yun. It's the thought, no? The thought. Kung baka saan, very proud ka pa. Animal na mga congressman to, ganyan-ganyan. Abusado kayo. Kita nyo, galit na kami. Nagalit kami. Sige. Tapos natakot. Ano ba magandang title? Meron ako sinulat PMA grads support Celis Badoy lumaya na, laya na, talo Congress. Natakot. Shout out sa mga PMA graduate, matanda man o mga batang classes. I'm so happy na marami tayong mga ayer na alam pa rin yung tama at mali, no? Nakikita pa rin. Because wala yung biglang lumabas yun. And then, ako nalaman ko, yesterday ba? The other day, yesterday. Kasi nung nalaman ko, sinabi sa akin asawa ko, may post yung may manifesto. Uy, talaga, tuwan-tuwa ako, may manifesto. Nasaan? Basahin ko. Pipirma ko. Binasa ko, mahaba yung manifesto. Ang kulit niya, mahaba dami. Tas nakasama ba yung mga punto? Ganyan. Sige. Sino may pakana nito? Di naman sinabi kung sino may pakana Basta lumitaw siya and then, ayan na, pinost na nila Sas, nila Laureta Chu, si Crisette. Ano nga pala, clap, Crisette, no? Maraming salamat sa inyo. Sa inyong sakripisyo sa bayan, At lahat kayo. panalo yung mga tao. Pero, hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos parang Fernando po. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay News Files at syempre natunghayan din natin. Yun nga, yung Pinoy Survivor, yung courtesy, no? Si General yung General din ata yung nagsasalita na yun. Mga katunay, di ba? Ayun, ang kulit ni Sir, no? Ayan, mga katunay, di ba? Pinakita talaga na malakas pa rin ang demokrasya dito sa atin at walang pwede na pumigil sa ating mga karapatan, 'di ba? Lalong-lalo na kung sa pakikipaglaban sa tama. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.